Babiyahe tayo. Tawagin si Lola, si Mama, si Ate, si Kuya. Oh, pati ikaw kasama? Sino magmamaneho for today's video? Abay, syempre, yung pogi kong tito. Tuloy ang biyahe kahit may arthritis. Aray-aray, tiis-tiis. Irayo mo pa yata kayo. Sinundo na nga pala kami ni Tito Eben sa bahay. Ito nga pala ang aking lola, si Lola Merly Nadala, 84 years old, isa rin may aray-aray, tiis-tiis. Papunta nga pala kaming beach resort ngayon para sa family reunion sa mother side ni Lola, Alperito. Middle name niya, nung siya'y dalaga pa. Okay, tara, larga kasi excited na si Lola at habang nasa biyahe, ang isa ay di mapakali. Habang ang isa, tulog. Ito naman si Bacon, ang bibong-bibong golden retriever. Talaga naman, gusto pang maging driver. Okay, counting tears na lang at darating na kami in 3, 2, 1. Baba ka natin. After 4 hours ng pagbiyahe, dumating na rin kami. Tara, let's go at ibaba ang mga bagahe. Talagang ramdam ko na ang simoy ng hangin. Talagang ang at ease with the sea breeze. Kasi nga, meron tayong high tides and good vibes. Matitake ko na rin ang aking vitamin C. Yes! At dahil gutom at pagod ka sa biyahe, syempre kakain ka. Kumain tayo ng kanin, tirahin ng lechon, pati ng tilapia at saka yung mga bao nila. Ulala! Tara, mga unta. Si Lula, wala na kaulat. Nag-start nagchika. Kumusta? Kumusta? Syempre, okay ra. Ang aking tito at tita, nagsimula na rin mga musta. Sige, bahala kayo magkamustahan at magkwentuhan dyan. Basta ako, dito lang sa tabi. Yes, sa wakas, after a year, nakatapak na rin ulit sa beach sand. Sa mga di nakakalam, nandito pala kami sa may JML Beach House. Search mo na lang sa Google Map. Tara at ipapakita ko sa inyo ang beauty ng resort na to. Dahil medyo bago pa nga ang beach resort na to, meron pa mga under construction facilities and views. Pero so far, pwede na pumasok at maligo. Pag ganitong peak season, mas maganda na magpabook ka ahead of time. Meron nga pala silang upper view deck dito kung saan tanaw mo ang seaside. Pero kapag pupunta ka dito, siguraduhin mong handa ang iyong tuhod, binti, paa, mga kasukasuan, isama na natin buong katawan. Dahil medyo mataas-taas nga ang mga hagdan. Pero sulit naman kapag nakarating ka sa taas dahil kitang-kita mo ang dagat. But wait, there's more! Meron din silang mga statue dito and mga benches kung saan pwede kang umupo and magpa-picture. Wherein ang magiging background mo ay ang dagat mismo. Gaya nito. Gandang gabi ka pamilya. Gandang gabi, Lens. Diba? Sinulit ang biyahe. Noong bata pa ako, pagkita ko sa dagat ay diretso naligo. Pero ngayong medyo may edad na, picture-picture at vlog muna. Later na magtampisaw sa dagat kapag di na maaraw. So ayun, dito muna tayo sa tabi-tabi, kuha-kuha ng videos and pictures. Chillax lang. Siyempre, dapat nakati-4 ka. Bibigyan kita ng tip. Magsuot ka ng sunglasses para tanaw mo ang lahat ng tanawin at mga bundok sa gilid ng dagat nang hindi nasisilaw ang iyong mga mata. Napakaganda ng weather for today's video. Di gaanong mainit, tama lang ang simoy ng hangin, kalmado ang dagat, and the sky matches my outfit. Siya nga pala, may bayad din itong inuupuan namin at table na malapit sa dagat. Nasa 300 pesos. Medyo napagod nga ako at nangalay kakadi-4. Buti na lang at may sandalan ako. Umupo, nangalay din. Malinis ang tubig dagat dito, sinlinaw na hindi magiging kayo ng crush mo. Pagkatapos makipagkwentuhan sa mga kamag-anak, si Mama ay nakichill na rin sa amin. Well, at least for a while makapagtanggal ng stress ang mahal na Rina. Excited na nga maligo si Ate Nice at si Kuya Kim, mas lalo na ang batang ito. Pwede niyong dalhin ang mga pet dog niyo dito, just make sure na di sila makadistorbo sa ibang mga bisita at syempre pulutin mong kanilang tae. Hindi rin magpapatalo si Aling Maliit. Naligo rin. Naligo rin si Amber pero ayan, nilalamig at nanginginig. Uy, Amber, buhay ka pa ba dyan? Hello, sound check. Buhay pa. Sa beach na ito ay meron din nagpapabenta ng mga isda at mga pusit gaya nito. Pwede rin kayo magluto-luto dito at mag-barbecue. At tinawag na kami para magpa-picture dahil uuwi na rin ang iba. Meron din palang naglalako ng sea urchin. First time ko rin makatikim at sila Ate Nice. Nasa 150 pesos pa lang isang buong plato. Medyo marami-rami na. At okay naman siya, di nga lang ganun kalaki ang laman. Parang lasa nung nilagang itlog. Ewan ko rin, di ko ma-explain. Sinubukan din naming mamangka, nasa 50 pesos per head at ililibot kanila sa kabilang island and hihahatid din pa uwi. Napaka-peaceful ng dagat, tama lang ang lakas ng alon, talagang na-appreciate din namin dahil malinis talaga ang tubig at walang palutang-lutang ng mga diaper. At ayun, nagpa-picture kami dito sa may dulo ng bangka. Kitang-kita ang view ng dagat at naabutan na nga kami ng gabi. Sulit rin ang 50 dahil almost an hour din kaming nasa gitna ng dagat. Buti na nga lang at maliwanag din ang mga lights sa mga island. Kaya hindi gaano nakakatakot. Chill vibes lang. Para sulit ang ating overnight stay, tara maligo tayo. Kung nakikita nyo nga sa likod namin, medyo marami-rami na rin guests ang dumating. Kaya kung gusto nyo dito, magpa-reserve kayo before going. Sa dami ng tao at ingay ng videoke, naku, mukhang walang tulugan.
So ayan nga, talagang one to sawa ang kwentuhan nila lola dahil minsanan lang magkita. At kami rin dito magpipinsan, chill lang sa may table dahil medyo napagod rin kakalangoy. Tanong ni mama, nag-vlog ka kuya? Oo ma, alam mong vlogger ang anak mo. Kaway-kaway sa vlog, kaway-kaway sa vlog. Nakikita mo yung resort na yan? Yung dagat na yan? Hindi atin yan. Pero bibilihan kita sa sunod kung successful tayo. Malay mo, libre namang mga harap, huwag na natin tipirin. Pagkatapos naming maligo at magbanlaw, ready to sleep na. Maraming salamat nga pala sa mga tito namin na binigyan kami ng special and good accommodation habang nandito kami sa resort. Hinay-hinay lang, baka may pumasok na langaw. Good morning, rise and shine baby! Buti na lang at nagising ako around 5:50 AM at nasaksihan ko pa ang sunrise. Kaaga-aga, tae kagad ang bumugat sa harap ko. Bacon, dami mong kinain na buhangin So ayun, dito muna tayo sa taas, tambay-tambay, ayan, muni-muni. Honestly, talagang antok pa ako. Kapoy kog swimming gabi, oy. Nagulat na lang kami dahil naabutan namin si Lola nagtatampisaw sa dagat. Ang sabi maligo, hindi magchismis. Sige, umahon na kayo dahil maya-maya ay uuwi na tayo. Pagkatapos nga ay umuwi na kami sakay ng eroplano. Atik lang. Next stopover nga pala muna kami sa may fishport. Doon lang kami sa labas dahil wala kaming fishport ID. Well, at least yung mga kasama namin meron. Pagkatapos sa fishport, in-invite nga pala kami sa bahay nila Lolo Dodong na pinsan ni Lola na tito ni Mama na lolo namin. Nasaan ang isda? Ayan, chinap-chap na at lumangoy na sa kaldero. Oops, kao na sad. Trada dira badi. Tapos kumain ay bumawi ng tulog si Tito Ibin dahil wala silang tulog kagabi. At dahil nakapagpahinga ng lahat, tara, ready na tayo umuwi. Buti na lang at nakapasya lang pamilya. Makita man lang ni Lola ang mga kamag-anak niya kahit once a year. Mahirap din pala talaga pag tumatanda na. Hirap nang maglakad. Ang lakas ay di na gaya ng dati. Kaya let's cherish every moment na kasama natin sila. At least nakapag-unwind si Lola, si Mama, at ang buong pamilya. Special thanks pala kay Tito Ibin for driving us safe and sound papunta at pauwi. Mabuti at nakabisita rin sila ate kasama ang mga makukulit na tuta. Ang stress ay nasa paligid lang. Nasa sa atin lang kung paano ito i-handle. May mga kanya-kanya tayong problema, pero hindi ito matatawag na problema kung walang solusyon. Kaya let's enjoy life while we can. Let's seize the moment.